Good morning, ka-wanderers! You're watching At Home with PJP. So, nandito tayo sa ating episode na Bali, Indonesia Trip Part 3. So, hindi pa rin tayo nakakaalis sa Bali, Indonesia. Ngayon, pag-usapan naman natin yung our own experience going to Bali, Indonesia. So, kailan nga ba yung aming first trip going to Bali, Indonesia? Ito yung way back October 17, 2022. Ito yung time na halos ka-open ng mga borders. So, nung time na yon, so nagpunta yung family ko sa Singapore kasi way back that time, I'm still working in Singapore. So, nag-decide kami na why not mag-travel dun sa Cisco sa Perth, Australia, since gusto rin namin makita yung niece ko, yung daughter niya, kasi nga halos kakapanganak lang ngayon, at then yung time kasi na COVID time, so hindi kami makapag-visit sa kanya. So yun, so paano nga ba ako nag-search ng flight at nag-book ng hotel or nag-search din ng hotel dun sa Bali, Indonesia. So, syempre, ang route namin nun is Singapore to Bali and then Bali to Perth, Australia. So, kasi parang gusto nga namin mag-stop over sa Bali, Indonesia. So, bakit hindi kami nag-direct flight Singapore to Perth, Australia? Kasi nga gusto namin makita ang Bali, Indonesia. Kahit na mabilisan lang, at least makarating kami dun sa place, makita namin yung Bali, Indonesia. So yun, so nag-search lang ako ng flight, kung ano yung cheapest, and then kasi, so syempre tapat din siya dun sa vacation leave. So yun, book na ako ng flight, and then nag-search naman ako ng hotel. So, hindi ako yung basta-basta lang magsusearch ng hotel kasi gusto ko makita yung mga reviews, kung maganda ba yung hotel na yon, para at least comfortable naman kami na mag-stay dun sa hotel at talagang ma-enjoy namin yung pag-stay doon. Marami akong mga kinonsider kasi so nag-search ako, ano bang unang-una, ano yung malapit sa airport tapos maganda yung place na yon doon sa Bali, Indonesia. So, nag-search ako sa Nur, Kuta, Ubud. So, sa Ubud kasi, maganda siya doon sa place na yun. Maraming magagandang hotel and resort. Kaya lang, medyo malayo sa airport. Kasi, nung time na yon 2 nights lang kami sa Bali, Indonesia. So, yung first night pa namin, gabi na yun nagdating namin. So, the next day, meron lang kaming 1 day para makapag-explore, and then yung the following day, yun na yung flight namin papuntang Perth, Australia. So, sabi ko, siguro yung place na lang na malapit sa airport. So, namili ako between Sanur and Kuta. And kasi yung mga reviews kasi sa Kuta, medyo noisy yung place and hindi ganun ka-safe. Kasi may mga konting, syempre kahit saan naman tayo magpunta, no? Lalo na kung first time natin o hindi tayo ganun ka-familiar dun sa place, kailangan talagang doble ingat kasi hindi naman maiiwasan na may um, mga snatcher or pickpocket, ganyan. So, kinonsider ko rin yon. Kaya, nag-come up ako sa Sanur kasi maganda yung reviews na quiet lang yung place, tapos safer. So, doon ako naghanap ng hotel sa Sanur. And then, so, nakita ko nga itong Maya Sanur Hotel and Resort sa Bali. So, yun yung binook ko. Actually, maganda yung hotel na yun, 5-star hotel siya. So, makikita nyo yung picture namin para makita nyo yung itsura nung Maya Sanur Hotel and Resort. So, yun. So, yun yung binook ko nung time na yun. October 17, 2022. So, nag-arrive kami sa Bali, Indonesia. And then, itong flight na to is DIY booking.
Wanderers. So, ngayon, pagdating namin ng Bali, so excited kami kasi, syempre first time, no? So, pagdating doon, uh, nagbayad kami ng levy, yan. Wala naman siyang visa sa Philippine passport holder. Okay, so kailangan lang namin magbayad ng levy kasi syempre, nung time na yun, um, mahigpit pa kasi nga kaka-open lang ng border. So, fresh pa, may COVID pa rin yung time na yun. So, kailangan talaga careful kami. Naka-mask din talaga kami that time. So, nagpakita rin kami ng vaccine certificate namin. So, kumpleto yung requirements namin. So, yun yung pinakita namin dun sa immigration ng Bali. So yun, smooth naman hanggang sa makalabas kami ng immigration, yan sa airport, paglabas ng airport. So may Grab office doon, then doon kami nag-antay, book kami ng Grab taxi, going doon sa hotel namin. So mabait naman si Grab taxi driver, so maayos kami nadala doon sa hotel, around 30 minutes lang nandun na kami sa hotel. So, nung that time is medyo drizzling siya, sabi na ni driver, medyo papalapit na ang rainy season. Although November to March ang rainy season nila, pero kasi mid-October, so coming soon na yung rainy season nila. So yun, nakarating kami ng hotel, and then doon na rin kami nag-dinner. So, rest lang. And then, the next day, so, nag-iisip kami sana kung mag-explore kami kasi one day, at saka, drizzling kasi nung time na yun. Tsaka sabi kasi din ni driver, pagka yung ganyan na rainy season sa kanila, medyo madulas yung, yung street. And then, may mga landslide na nangyayari. Kaya sabi namin, so since drizzling naman siya, tapos one day, maganda naman yung hotel, malapit siya sa beach, so nag-explore na lang kami dun sa area. So nag-walk kami early morning dun sa beach, after ng breakfast, then, so may mga magagandang katabing hotel then afternoon, the whole day, nag-swimming kami sa pool kasi maganda yung pool nila. So, in front of the beach din yung pool. So, yun. Tapos, labas kami for lunch. Kaya lang kasi, itong hotel na to, although 5-star hotel siya, hindi siya nakasituate dun sa, hindi kagaya sa Nusa Dua, Bali, na nandun magkakatabi yung mga 5-star hotel. Dito sa Sanur, dito sa Maya Sanur, siya ang paligid niya is mga commercial residential. So, parang nasa normal area ka lang. Hindi kagaya sa Sanur na makikita mo yung surroundings mo is maganda talaga. So, yun, labas kami ng hotel para mag-lunch. Doon sa labas, meron namang kainan. So, yung residential na, yung parang sa atin dito sa Philippines na may eatery, yung residential, ganyan. So, mura yung food, and masarap ang noodles nila. So, nakamura na kami, tas ang sarap pa ng, ng noodles nila, ng food nila. So, okay lang, no? Compared sa kung doon kami sa hotel magla-lunch. Pero kasi, yung dinner namin, doon na kami sa hotel nag-dinner. Hindi na kami lumabas kasi nga umuulan-ulan na nung time na yun. Kaya may ko-compare mo, mura talaga, malaking tipid pag dun sa labas at masarap yung food kasi yung noodles nila talaga masarap. So yun, hanggang dun lang kami nakarating. Kaya tapos yun, stay na lang kami sa hotel, tapos picture. Yan, kasi maganda naman yung amenities nila. So makikita nyo dito sa ipopost ko na yung mga pictures namin. So, yun. Then, the next day, nag-fly na kami papuntang Perth, Australia. So, early morning, doon pa lang kami pumunta na kami sa airport. And since hindi nga kami nakapag-explore, so,
sabi ko, kaya kailangan agahan natin pumunta ng airport kasi doon makakakita tayo ng mga souvenirs. So, kahit pa paano, makabili tayo ng souvenirs sa Bali. So, maganda yung airport, malaki, maraming kainan, and then, yung mga souvenirs. So, ito pa yung isa kasi, habang namimili ako ng mga souvenirs, bigla akong tinawag ng mag-ama ko kasi, ano daw, tinatawag na daw yung flight namin. So, medyo, hindi kasi ganun ka-clear yung pag-announce dahil maraming tao dun sa area. Kaya, naku, dali-dali kaming pumunta dun sa, ano namin, no, sa gate namin. Tapos pagdating doon, sabi ko, matagal pa tayo, hindi pa tayo, kasi ilang hours pa, maaga lang tayong pumunta kasi nga, gusto kong makatingin ng mga souvenirs. So, sa haba ng nilakad namin, ah, parang nakakatamad ng bumalik dun sa pinanggalingan namin na pinagpipilian namin ng mga souvenir. Pero, bago nila akong tawagin, talagang nagmadali ako na ito lang talaga ang nabili ko na souvenir doon sa Bali, Indonesia. So, kasi mura naman yung mga souvenirs nila. Kaya lang kasi, syempre, nagmamadali. Tapos, nung nakarating kami doon, parang, babalik pa ba tayo dun sa place na yun? Kasi, ang layo na ng nilakad namin, tapos pabalik-balik. So, doon na lang din kami kumain. So, in other words, wala na kaming nabiling ibang souvenirs, kundi ito lang. Kaya sabi ko, buti pala talaga, mabilisan ko nang binili to. Kaya, at least nagkaroon ako ng souvenir. Kasi, syempre, hindi namin alam kung kailan ulit kami babalik ng Bali, Indonesia. So, yun. Pero, kasi, yung pala, after nun, after a year, nung magfo-for good na ako sa Philippines. So, sabi ko, why not travel ulit ako sa Cisco sa Australia, then saka ako uuwi ng Philippines. So, okay, sige. So, nung nandun na ako ulit sa Perth, Australia, nagplan naman ng sister ko na i-meet si mother sa Bali, Indonesia. So, kasi gusto nilang, every year kasi nagbe-vacation sila. So, gusto nila naman nung time na yon sa Bali, Indonesia. So, i-meet si mother. Sabi ko, okay lang kahit maiwan ako sa bahay. Tapos, sige, go kayo sa i-meet si mother. Kaya sabi ng brother-in-law ko, hindi, isama ka na lang namin. Okay, kasi mahirap naman na mag-stay ka na mag-isa sa bahay. So, nakarating ulit ako ng Bali, Indonesia. So, this time, doon kami sa Nusa Dua, Bali. Yung sinasabi kong mga magkakatabi mga 5-star hotel dun sa area. Ay, maganda talaga yung pinag-stayan namin. Kasi, ito yung sa Novotel Hotel. At saka, suite apartment siya, 2 bedrooms. May kitchen na rin. Tapos, maluwag yung place, yung room, yung unit, may balcony pa siya. Okay? So, talagang nakaka-relax yung pagpunta doon yung time na yun kasi para ka lang nasa bahay lang din. Yan. Tapos, 6 days pa kami nag-stay doon, November. Kaya lang nakakapagtaka kasi sabi nga nila, rainy season ang November to March. Pero nung time na yun na pumunta kami, nasa second week ng November, sunny siya. So, kaya, nakapag gala-gala kami dun sa area. Pero kasi dahil nga nandun yung miss ko, hindi namin magawa yung puntahan yung mga tourist spots. Ang napuntahan lang namin is yung Bali Zoo. Yung zoo lang nila kasi para makita nung miss ko yung mga animals dun sa zoo. Yung elephant, nandun yung elephant. So, pinakita namin sa kanya. So, yun lang yung napuntahan namin. So, after nun, pumunta rin kami pala dun sa Tirtha and Paul. Ito yung place na may Holy Spring. So, pinaniniwalaan nila na pagka yung lumublob ka dun sa spring water na yon, mahihil nun yung kung ano yung mga sakit sa katawan mo.